kumusta ka? Alam mo, may isang tanong na bumababag talaga sa akin mula sa mga material na binabasa natin. Paano ba talaga natin na susukat ang tagumpay ng isang leader? Hmm, Kasi sa mundo ngayon, parang ang dali lang, 'di ba? Titingnan mo lang yung bilang ng followers, yung quarterly reports, yung yung laki ng team. oo, yung laki ng team. Pero habang binabasa ko 'to, parang bigla akong tinanong, teka, baka mali yung finish line na hinahabol nating lahat. Yan mismo. Yan yung pinakasentro ng buong usapan na to. Isang, kumbaga, radical na pagbabago ng pananaw. Kasi sinasanay tayo ng mundo na sukatin ang tagumpay sa kung gaano kakabilis umangat o kung gaano karami ang nakamit mo. Pero ang hamon dito, actually simple lang. Ang tunay na sukatan daw ay hindi kung gaano kakahusay magsimula, Ah, kundi kung gaano kakatapat magtapos. At ang pagtatapos na yon ay hindi tungkol sa mga tropeyo mo, kundi sa mga taong hinubog mo para magpatuloy. eksakto. It's a total reframe, no? Kaya sa ating pagsusuri ngayon, himay-himayin natin tong malaking ideyang to. Titignan natin kung bakit yung pinakamatibay na legasiya, hindi pala yung mga gusaling pinatayo mo, kundi yung mga taong pinalaki mo. Handa ka na bang sumisid kasama namin? Okay, sige, let's unpack this. Yung unang ideya na tumatak talaga sa akin ay yung konsepto na baka nasa maling karera tayo. Parang buong buhay tinuruan tayong tumakbo papunta sa isang direksyon. Promotion, posisyon, pagkilala. Oo, yung checklist. Oo. Tapos biglang may nagsasabi sa'yo, sandali, baka yung tinatakbuhan mo, hindi pala yan ang totoong finish line. At para ilarawan yan, ginagamit nilang case study si Apostol Pablo, na kung iisipin mo, kung titingnan mo yung sitwasyon niya nung isinulat niya yung huli niyang sulat, by today's standards, he was a failure. Paano failure? Hindi siya CEO ng isang malaking organisasyon. Nakakulong siya, mag-isa, malapit ng mamatay at halos kinalimutan na. Walang LinkedIn profile na may pagmamalaki, di ba? Oo nga no, parang talo. Pero sa gitna ng tila kabiguan na yon, doon niya binitawan ng isa sa pinakamakapangyarihang pahayag tungkol sa tagumpay. Yung sinabi niyang, nakipaglaban ako sa mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng takbuhan, iningatan ko ang pananampalataya. Grabe. Ang nakakagulat dito para sa akin ay yung pag-reframe ng legacy. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing CEO ka, ang legacy mo yung stock price, yung mga building, yung market share. Yung mga nagawa mo. Oo, yun. Pero dito, parang sinasabihin ka na, lahat yan, wala yang kwenta kung wala kang Timoteo na magpapatuloy. It's a radical shift. Exactly. So, hindi lang listahan ng mga nagawa niya ang legacy ni Pablo, kundi mga leader na sinanay niya, mga community na pinalakas niya. At yung katotohanang pinaglaban niya hanggang dulo, it forces you to ask a question, di ba? Am I building a monument to myself? Or am I building a movement that will outlive me? Wow. Yan yung pinagkaiba. At dito pumapasok yung isang malalim na metaphor na binanggit. Sinasabi na ang pinakadakilang legasiya ay palaging naglalakad gamit ang dalawang paa. Teka, palaging naglalakad gamit ang dalawang paa. Medyo malalim yan. Ano ibig sabihin yan sa practical na paraan? Parang yung legacy mo, literal na may mga taong nagpapatuloy ng yapak mo. Ganun na nga. Hindi siya isang abstract na ideya o isang librong isinulat mo na nasa istante lang. Ah, okay. Ang legasiya mo ay buhay, humihinga, at naglalakad sa katawahan ng mga leader na hinubog mo. Sila ang dalawang paa ng iyong impluensya sa susunod na henerasyon. Kaya ang tanong ay hindi lang anong naiwan mo, kundi sinong naiwan mo na nagpapatuloy. Wow, okay. So kung ang goal pala ay yung movement, yung legasya na may sariling mga paa, paano mo sisiguraduhin na aabot ka sa finish line na yon nang buo ka pa rin? Kasi maraming leader, ang ganda ng simula pero Hindi maganda yung pagtatapos. oo, dito siguro pumapasok yung usapin ng character, no? Tumpak. Dito ipinapakilala yung konsepto ng drift o dahan-dahang paglihis. At ito yung mahalagang paalala, walang leader na bigla na lang bumabagsak. Hindi yung isang biglaang pangyayari. Hindi siya overnight. Hindi. Ito ay resulta ng maliliit na kompromiso, ng unti-unting pagpababaya sa tinatawag na inner life. At para maging malinaw to, nagbigay sila ng tatlong classic leadership archetypes, tatlong case study ng drift.
Okay, sige. Unahin natin si Haring Saul. Siya yung aral tungkol sa pride at insecurity. Nagsimula siyang mapagkumbaba, di ba? Ayaw pa ngang maging hari. Pero habang tumatagal sa kapangyarihan, nagsimula siyang umasa sa sariling lakas at sa opinyon ng iba, sa halip na sa direksyon na binibigay sa kanya, naging mas mahalaga yung public approval kesa sa pagsunod. Si Saul yung classic founder syndrome. Nagsimula ng may pure intentions, pero nung dumating yung pressure, yung success, kinain siya ng insecurity. Oo, gets ko yan. He stopped trusting the process and started micromanaging everything out of fear. So yung drift niya ay mula sa pagiging dependent sa Diyos patungo sa pagiging Tungkol sa insecurity, si David naman may aral tungkol sa comfort o kaginhawaan. interesting tong. Oo, sinasabi na yung pinakamalaking pagkakamali niya nangyari sa panahon na dapat nasa digmaan siya. Panahon ng mga hari para lumaban, pero siya nag-relax sa palasyo. Nag-chill. Nag-chill lang, naging kampante, at sa sobrang comfortable niya, doon siya naging vulnerable sa tukso. Isang mahalagang punto dyan. Ang kalaban pala ng paglago ay hindi lang paghihirap, kundi pati kaginhawaan. Toko. Kasaganaan, binigyan siya ng lahat karunungan, kayamanan, kapangyarihan, pero yung mga mismong biyaya na yun ang naging distraction niya. Dahan-dahang nalihis ang puso niya dahil sa mga alyansa, sa kayamanan, sa mga bagay na inacquire niya. So yung success niya mismo. Yun ang naging sanhi ng pagbagsak niya. Parang yung banda na naging sikat, tapos kinalimutan na yung original sound nila. 3 hari, 3 babala. Pride, comfort, and prosperity. Ang common denominator, Saan? nagsimula ang pagbagsak nila sa loob, sa kanilang inner life, bago pa man ito nakita sa labas. At dito lumalabas yung napakagandang linya na ang integrity daw ay ang unseen currency of leadership. Wow! Hindi ito nakikita, pero itong nagbibigay ng tunay na halaga at bigat sa lahat ng ginagawa mo. Kapag naubos yan, kahit lano pa kalaki ang organisasyon mo, bangkarote ka. Okay, so napag-usapan na natin na kailangan ng matibay na inner life para hindi malihis. Pero kahit gaano ka pakatibay kung mag-isa ka lang, limitado pa rin yung epekto mo. Tama! Dito na siguro pumapasok yung susunod na ideya mula sa mga sources mo, yung multiplication. Eksakto. Kung ang inner life ang pundasyon, ang multiplication o pagpaparami naman ang istruktura na magpapatayo ng legacy mo. At ang isang malupit na paalala dito ay ito, kung ang pamumuno mo ay nagtatapos sa'yo, panandalian lang yan, it's finite. Pero kung ang pamumuno mo ay nakatuon sa pag-invest sa iba, sa pagsasanay, pagmentor, pagbibigay kapangyarihan, nagiging pangwalang hanggang ang epekto noon. So hindi lang siya strategy. Hindi. Itinuturing siyang isang mandate, isang utos. At hindi ito isolated case, parang ito talaga yung standard operating procedure, yung blueprint. Nakikita natin yung pattern sa buong kasaysayan, di ba? Si Moses, si nanay si Joshua, si Elijah, ipinasa ang balabal kay Elisha. At syempre, si Pablo. Walang tigil sa paghubog kina Timoteo, Tito at marami pang iba para sila naman ang magpatuloy. Okay. At dito, kailangang linawin ang pagkakaiba ng dalawang konsepto. Effectiveness laban sa multiplication. Sige, ano yun? Ang effectiveness, basically, nakatuon sa addition. Binibilang nito ang mga nagawa mo. Halimbawa, nakatapos ako ng 10 projects ngayong taon o nakausap ako ang 100 kliyente. Nakatuon ito sa output mo bilang isang tao. Okay, so parang checklist ng accomplishments. Ano naman yung multiplication? Ang multiplication, sa kabilang banda, hindi binibilang ang nagawa mo, kundi ang mga leader na nahubog mo. Ang tanong ay hindi ilang kliyente ang nakausap mo, kundi ilang tao ang sinanay mo na kayang kumausap ng 100 kliyente bawat isa. Grabe. Iba? Kita mo yung pagkakaiba? Ang effectiveness nagtatayo ng isang ministeryo o isang departamento na nakasentro sa'yo. Okay. Pero ang multiplication nagtatayo ng isang kilusan, isang movement na mas malaki kaysa sayo at kayang magpatuloy kahit wala ka na.
Ibig sabihin, kailangan nating baguhin yung tanong na tinatanong natin sa sarili natin sa pagtatapos ng bawat araw. Mula sa ano ang natapos ko ngayon, dapat maging sino ang pinalago ko ngayon. Yun? Ang bigat nun. Kasi aminin natin, mas madaling mag-check ng items sa to-do list kaysa mag-invest ng oras at emosyon sa isang tao. Totoo. At yan ang hamon. Ang paggawa ng tasks, nagbibigay ng instant gratification. Ang pag-invest sa tao, long-term ang balik. Oo. Kailangan ng pasensya, kailangan ng pananaw. Pero ayon sa mga material na ito, yung pangalawa ang siyang tunay na sukatan ng isang pamumunong nag-iiwan ng pangmatagalang bakas. Okay, ang ganda ng teorya pero let's get practical. Ang dami nating napag-usapan, baguhin ang finish line, bantayan ng inner life, mag-focus sa multiplication. Paano to isa sa buhay bukas? Sa gitna ng deadlines, ng meetings, ng pressure mula sa taas? Oo, at hindi siya komplikado actually. Unang-una, linawin ang iyong sukatan ng tagumpay. In short, ano ang gusto mong sabihin ng Diyos tungkol sa buhay mo pagdating ng araw? Okay. Isulat mo yan. Hindi lang isipin, isulat. Gawin mo itong iyong personal mission statement, ang iyong North Star. Pero madaling sabihin yan, di ba? Paano kung yung boss mo iba yung North Star na tinuturo? Paano kung ang sabi niya, kailangan nating ma-hit yung quarterly targets, yun ang North Star natin ngayon? At diyan pumapasok yung disiplina ng pagkakaroon ng nakasulat na gabay. Hindi ito mental exercise lang. Ito yung babalikan mo kapag nalilito ka na sa ingay ng mundo, sa pressure ng iba. Ito ang magpapaalala sa iyo kung ano ang oo mo para alam mo kung kailan dapat magsabi ng hindi. Okay. Ito yung anchor mo. Ito yung anchor mo. Okay. Pangalawang hakbang, suriin ang kasalukuyang mong mga finish line. Ito yung self-awareness check. Tanungin mo raw ang sarili mo. Ano ba talaga ang hinahabol ko sa araw-araw? Ano ang kinakatakutan kong mawala? Takot ka bang mawalan ng followers? O baka takot kang hindi ma-promote? Ang mga sagot dito magpapakita kung ano talaga ang nagpapatakbo sa'yo. At mahalaga ang tanong na yan kasi madalas hindi natin namamalaya na may mga maliliit na idols na pala tayong hinahabol ng approval, security, posisyon. O nga no? Ang pagsusuri na ito ay parang regular na medical check-up para sa puso mo bilang leader. Nakakatulong ito para ma-detect ang drift bago pa ito lumala. Pangatlo, at ito'y paulit-ulit na binabanggit, mamuhunan sa tao bago sa proyekto. Ito yung para sa akin pinakamahirap lalo pag busy. Totoo yan? Mas madaling mag-reply sa email kesa mag-one-on-one. Mas madaling tapusin ang isang report kesa i-coach ang isang team member. Pero ito yung pinaka-core ng lahat. Isang praktikal na paraan para gawin ito, i-audit mo ang kalendaryo mo. Sa nakaraang linggo, saan napunta ang karamihan ng oras mo? Oh! Sa mga gawain ba o sa mga tao? Ang kalendaryo mo isang tapat na salamin yan ng iyong mga prioridad. Ang sakit nun. Kung sinasabi mong mahalaga ang tao pero wala silang puwang sa schedule mo, baka kailangan mong mag-recalibrate. Tandaan, ang mga gusali guguho, ang mga programa malalaos. Pero ang impluensya sa isang buhay, Panghabang buhay. at pang-apat, bumuo ng mga ritmo ng pagninilay. Reflection. Hindi pwedeng tuloy-tuloy lang ang takbo. Ang mga leader na nagtatapos ng mahusay ay yung regular na humihinto para suriin ang kanilang direksyon. At may isang exercise dito na napakabigat pero napaka-epektibo. Ano yun? Yung leadership eulogy. Ang exercise ay simple lang isipin pero mahirap gawin. Isipin mo na nasa dulo ka na ng buhay mo at nasa libing mo ang mga taong pinamunuan mo. Ang isang bagay na gusto mong sabihin nila tungkol sa'yo, ano yun? Hindi tungkol sa na-achieve mo, kundi tungkol sa kung sino ka, sa karakter mo, sa naging epekto mo sa buhay nila. Ang bigat na tanong. Pero kung i-a-apply mo yan sa trabaho mo bukas, parang ang tanong ay, sa pag-alis ko sa kumpanyang ito, ano ang sasabihin ng team ko tungkol sa akin? Wow! Nakahit ba ang targets? O tunulungan ko ba silang mag-grow? Malaking pagkakaiba yun, di ba? Oo. Ang sagot mo sa tanong na yan, ang dapat maging gabay mo sa mga desisyon mo ngayon. So kung i-wrap up natin lahat,
Ang pinaka-core talaga ng usapan natin ay isang major mindset shift. Ito'y paglipat mula sa paghabol sa mga panandaliang papuri patungo sa pagbuo ng isang legasiya ng katapatan. Mula sa pagiging abala sa mga gawain at proyekto patungo sa pag-i-invest ng malalim sa mga tao. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang isang tanong na mula mismo sa materilang na pinag-aralan natin. Isang tanong na bihira nating itanong sa sarili natin sa gitna ng ating abalang buhay, pero baka ito na ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano ang magiging kahulugan ng pamumuno ko ng 50 taon mula ngayon? Isang bagay na sulit pagnilayan hanggang sa susunod nating pagsusuri.